Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning! Monday morning, 27th of November. Kumusta ho kayo mga boss? Bago ang lahat, mamaya ay kami ho'y magpapalabas ng aming part 2 hinggil puro sa aming tinatrabaho ho sa San Simon, Pampanga. Kung inyo matatandaan mga boss, medyo mahaba-haba po ito dahil marami pong mga nangyaring twist and turn. Ito po yung ating traiduran, siraan, gibaan, gamitan sa San Simon, Pampanga. Matatandaan niyo, boss, yung napasarang planta at pagkatapos yung suspendidong mayor. Di lang po dyan, mga bossing, kami ho'y lumapag talaga sa ibaba para makita po yun ang pangyayari kung nga ba yung mga magsasakay na gagamit lamang. Alam niyo mga magsasaka ngayon, mga boss, napakahirap po ng buhay nila, ano? Kapag medyo ito ho'y hindi natin binantayan, yung mga pobreng magsasaka, pagsasamantalahan po sila eh. Bakit po natin sinasabi to? Ang dami na pong lumalapit sa amin dito po sa pambansang sumbungan, #ipabitag mo or sa Bitag Live. Reklamo po ng mga simpleng magsasaka, nagtatandaan na po sila. At at the same time, nawawala ng gana yung kanilang mga anak magtrabaho bilang magsasaka. Ano pong nangyayari? Napapabayaan po sila. And then hindi na po silang papabayaan, nagagamit po sila ng mga tiwaling mga politiko. Hindi lang yan, mga boss. Ito pong mga nangyayari ngayon, ang dami pong pumupunta at nagbababaan para makipagkita po sa amin ng mga magsasaka sa iba't ibang lalawigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya kami, mga bossing, hindi po kami yung kapareho ng ibang mga politikong sumasakay pagkatas ginagawang plataforma, party list po nila. Wala kaming pakialam sa mga party list na yan. Na mga agri o di kaya mga magsasaka, pero hindi po yung mga nakikita natin eh. Ang mga totoong mangyayari sa ibaba, yung mga tunay na pangyayari, ay yung pong talagang nagagamit po ang mga magsasaka po natin. At pagkatapos, wala po silang masumbungan. Mga dapat natanggapan na kanilang pinagsusumbungan, mga munisipyo, barangay, papunta sa mayor. Pero anong nangyayari dyan? Sa national, ito huy Department of Agriculture, napapabayaan po sila eh. Kaya hindi po natin masisisi kung ito po ay pumupunta at bumababa ng Maynila galing probinsya. Halimbawa, ngayong araw may magdarating po sa ibang probinsya para lamang ipaidulog ang kanilang mga problema. Sinlinaw na sikat ng araw mga bossing, kaya po tayo rito iba. No? Ngayon, ano pong nangyari sa San Simon, Pampanga? Nakita po natin yung traiduran, siraan, gibaan ng mga negosyante mismo. Ginagamit po yung mga magsasaka. Alam niyo po kasi bumaba po kami para makita po natin. Pero mas maganda sigurong, bago ang lahat. Pag-uusapan natin mamaya ng konti. Ito po mga nangyayari ngayon. Yung ICC, International Criminal Court, susunod po yan mamaya ng konti. Pero mas magandang papalabas po natin yung teaser and then papakita po natin yung full episode. Ano po yung teaser na to? Ito po yung teaser na ginawa po namin. Kung ready na po yan, give me a signal. Na ito po yung teaser na to. 2 minuto po ito, ano? Tingnan niyo po ang nangyari sa San Simon, Pampanga. Nasuspende yung mayor, gawa nga po ng mga reclassification ng land, nasuspende at yung kanilang vice mayor at yung mga kanilang mga sanggunian. Dahil totoong meron po silang korupsyon doon pagdating sa lupa. Pero hindi po natin nakikita, yung mga magsasaka, ginagamit po ng mga negosyante. Yung isang planta na pasara, pero meron pong naghihikayat po na negosyanteng, ito po, tunawan din ng bakal. Yung isa tunawan ng, ano po to? Aluminum. Makikita niyo po kung sino po mga traidor. Sila po mismo. Pareho sila mga Chino. Mas maganda siguro, eto. Now, sinisiguro ko po na hindi po kayo binayaran ng kung sino mga Estas, Judas o Barabas na nag-aalok po sa inyo ng pera
para siraan ng isang negosyo. Meron kasi ako natanggap na impormasyon na nag-aaway itong dalawang panig. Yung inarereklamong planta at saka yung isa na parang kumukontra. Pareho naman sila mga incheck. Tingnan natin kung nanggaling sa okay lang kung nanggaling sa inyo. Talagang totoo to. Pero kapag hindi nanggaling sa inyo at nanggaling sa bibig ng iba na parang ginagamit kayo, di po pwede. Ang mga magsasaka, pinapepermahan po ngayong araw, tapos kukunin, pero hindi sila pumirma. Hindi daw po sila pipirma ng mga magsasaka kasi kay Tulfo lang sila susunod. Dahil si Tulfo ipaglalaban ang karapatan nila at naniniwala sila na hindi sila papabayaan ni Tulfo at si Tulfo ang magkakaso sa One Sky. Hindi po ako pwede magkaso. Ang magkakaso Kapitolyo, ang magkakaso NIA, ang magkakaso DNR, ang magkakaso DA. Kayo ba to? Hindi. Alam mo kang... Kaya po kayo inisa-isa ko, sinisiguro ko, nakakausap po namin dito yung mga magsasaka, hindi po yung hakot. Talagang totoo, apektado. Kayo po. 100% po magsasaka po lahat. Kasi sa sitwasyon ito, baka marami magsasamantala sa inyo. Kasi ang mga planta nagpapatayan. Alam mo yung mga inchik na yan, hindi sila nagkakasundo. Abangan. Mamaya, mga boss, malapit na. Relax muna kayo. 19 minutes po yung investigasyon. Patuloy po tayo kung nanonood po sa atin ang munisipyo ng San Simon. Ganon din po ang nasa provincial capital. Mga bossing sa Kapitolyo, yung mga regulators tulad ho ng DNR, tulad ng DA, tulad ho ng National Irrigation Administration, nood lang po kayo, kasi may madidiscover po kayo. Iba po sa pitag. Kapag medyo may kunting kaluskos, na nakikita po na yung kuskus balungos ang dating. Ilalantad po namin, wala po kaming isasanto rito. Ganun lang po kasimple. Well, mga boss, good morning po sa inyo. Monday morning and medyo coffee ho muna tayo. Mas maganda yung kakape ho muna tayo. Bago ang lahat, kayo ba may coffee sa tabi? Oh, yeah. Good morning. Good morning. Ito po, mga boss, last Wednesday, kung inyo matatandaan, tinalakay natin dito sa Bitag Live, pahayag ni Department of Justice Secretary Boyeng Remulla, hinggil po sa panukala ng mga ilang congressman na papasukin na yung International Criminal Court sa bansa para mag-imbestiga. Isinusulong kasi na sa Kongreso ang House Resolution 1477 kung saan magbibigay ng full cooperation ang Pinas sa International Criminal Court, prosecutor, or ICC sa mga umano'y krimen na nasa jurisdiksyon ng ICC. Ayun po, dahil ipinaabot po sa kanila. Diretsang salita, papapasukin ng ICC investigator para maimbestigahan ang umano'y krimen na ganap na drug war ni dating Pangulong Duterte. Ang sagot dito ni Remulla, kinakailangan daw masusit seryosong pag-aaral. Ayan po mga boss, nung Wednesday po yan Well, nagbabago po ko minsan it's not over until it's over. Kasi baka nakikita natin mga narratives, mga salita lang po And then, nung Biyernes mga boss, 21 ng Hulyo. Well, mga bossing, gusto ko lang sana siguro sa ibig sabihin, galing po mismo ito sa bibig po ng ating Pangulo, kaya alam mo naman ang Pangulo natin, nagbabalanse rin yan. Pero kung inyong titindahan ng July 2021, ito po sinabi po ng ating Pangulo. We've done talking with ICC. Like what we have been saying from the beginning, we will not cooperate with them in any way, shape, or form. Sinabi po ng Pangulo yan. Tapos na tayong pakikipag-usap sa ICC, tulad ng mga sinasabi simula pa lang, hindi tayo makikipag-ugnayan, makikipagtulungan sa anumang bagay, sa pamamaraan, sa forma,
at yung sinasabing sustansya o laman ng kanilang mga sinasabi. Malinaw po yan. Ang Pangulo po nagsabi niyan. July 21st, 2023. Yun din pong sinasabi ni VP Sara kamakailan na unconstitutional kung sakaling papapasukin natin yung mga International Criminal Court investigators dito dahil meron tayo soberenya. We have the sovereignty, independent po yung mga korte natin. Hindi po tayo sa ilalim po ng International Criminal Court kasi ang sabi po ni VP Sara. Ano po siya nabi niya? Unconstitutional kapag pinayaan po natin sila pumasok po rito para ganon, sila manghihimasok sa ating mga sinasabing bansa po natin dahil may hukuman po tayong gumagana po. Korte Suprema, Court of Appeals, Regional Trial Court, ito po yung mga sinasabi po nating mga gumaganang mga hukuman po natin. Ngayon, yan pong sinabi niya noong kamakailan. Pero nung ito huy, July pa po yan. Pero ito na po, no? November 24, Friday, ng Biyernes mga boss. Ito na ngayon. Friday, November 24, ito na ang sinabi ho ni President Bongbong Marcos. There is also a question, should we return under the fold of ICC? May question, kung nga ba tayo babalik sa, ito isa ilalim ng ICC. So that again, under study. Ngayon, salukuyan pinag-aaralan. And so, tinatagalog ko po, no? So we'll just keep looking at it and see our option. Titingnan po natin yan, ang titingnan natin yung mga magagawa po natin. Yan po, sa English po yan. It's really a sense of the House resolution and the sense that they are expressing or manifesting the sense of the House that perhaps it's time to allow or to cooperate with the ICC investigators. Ang nagsasalita po yan si President BBM. So mga bossing, yan po ang pahayag. So sabi nga natin kanina, it's not over until it's over. And then, posible ho, everything will still change until it's final. So in other words, no, hindi pa po pinal yung pagsalita po ni BBM noong July, kasi tingnan po natin yung July. Ito po. We're done talking with the ICC. Like what we've been saying from the beginning, we will not cooperate with them in any way, shape, or form. Kaya lang, noong Biyernes, ito po. May mga katanungan kung nga ba'y tayo sa ilalim ng sinasabing ICC. Ganon, kinakailang pag-aralan. So, titingnan natin. And titingnan natin kung ano natin magagawa. It's really a sense, ito, parang sinasabi, ang Kongreso ang tinuturo niya. Ang Kongreso, palakihan po natin. Ito. It's really the essence of the House resolution. Tatlong resolution pong lumabas ho sa Kongreso ni Speaker Martin Romualdez. Dahil sila nagpapahayag po ng kanilang ito'y kung maaari. Panahon na raw na papasukin or makipagtulungan na po tayo sa ICC investigators. Ano po yun? Papasukin po sila. Ano ho yun? Imbestigahan si President Duterte, yung dating Pangulo, sa kanyang drug war. Kaya, kung titingnan po natin, sabi naman po nitong sinasabi ni President BBM, ang Kongreso. So, sa Kongreso. Sino sa Kongreso? Ayan. The House of Representatives will adhere to policies of the Marcos administration on the issue of International Criminal Court. Saan ba nagsimula? Nagsimula pa sa Kongreso sa pamamagitan po ng House Resolution. Ngayon, sinasabi po ni Speaker, ito daw pong itong chamber ay susunod daw sa administrasyon, sa posisyon, kung tayo nga ba'y sasama pa o hindi na sa ICC. Hindi pa pinal, mga bossing. And then, sinabi niya, ito raw ay sa posisyon na pag ito'y inaprubahan ng Committee on Deliberation, panawagan ho sa gobyerno natin na mag-cooperate yung ICC sa drug war nung panahon ho ni President Duterte. Ano ba talaga? Sabi ng Pangulo sa Kongreso, sabi niya, susunod kami kung ano sasabihin ng Pangulo. Saan ba nag-umpisa yung sinasabing manifestation? Saan nag-umpisa yung sinasabing pagsulong? Sa baba, sa Kongreso. Mga congressman, happy sila lahat. Alam nyo, again, mauwi po tayo rito sa mga, babalik po tayo. Saan ba nag-umpisa to? Alam ko na.
Tambaluslos, sabi nga ng Pangulo, hindi ba? Pagkatapos tambaluslos. Sino ba si tambaluslos? Ewan ko. Ang pagkaalam ko, matabang luslos. Tambaluslos. Ang luslos kasi parang pangyagbols po yan. Operahan mo, kinakailangan. Pero yun ang pagkaintindi ko. Pero baka may ibang meaning po dyan. Kasalukuyan po, may 3 resolusyon na ito ho'y parang tutulak sa ito yung mga ahensya ng pamahalaan na makipagtulungan sa ICC sa pag-iimbestiga sa drug war ni President Duterte. Dati, ito po yung mga measures final po ng Makabayan, Black Manila, ito yung Manila Representative Bienvenido Abante. One Rider Party List, si Ramon Rodrigo Gutierrez, Albay, Edsel Lagman. Sila pong 3. So sila po'y tinuturo. Sila po'y mga pasimuno. Sila po'y mga kongresista sa mababang kapulungan. Sila ay congressman nga, pero sila yung tinuturo ng Pangulo na pag-aralan kanilang sinasabi. Saan ba nanggaling ang kanilang mga sinasabi? Sino bang kanilang namumuno? Hindi ba si Martin Romualdez? Siyempre, ang sinasabi naman ni Martin kung anong sinasabi ng Pangulo. Pangulo? Aha. Anong sinabi ng Pangulo itong Biyernes? Ito. Yan. Lakihan. Ayan. Pero nung Wednesday, last week, nagsalita po ako pag-aaralan hindi pa nagsalita si Pangulo noon. Nung Wednesday last week, nagsalita po tayo rito, sinasabi ho ni ito naman ho si Boying Remulla, pag-aralan natin na maigi. Wednesday. Kaya nung Friday, ano sinabi ng Pangulo? Yan. Question kasi may 3 mga mababatas. Sino mga 3 mababatas? Ito, yan, silang 3. Silang 3 ang mga pasimuno kung kaya't medyo pinag-aaralan ngayon ng ating Pangulo. Kailan ba naging advisor ng Pangulo to? Pagkaalam ko, may check and balance talagang ating ehekutibo at saka mga legislatura sa ibaba at sa itaas. Pero yung mga action po ng legislatura in aid of legislation, kung sakaling may kulang or mga bagay na dapat tingnan. Kaya lang, pag tinignan po natin, pagpapapasok po ng ICC, International Criminal Court, sa umpisa ng July 21, 2023. Ito po, lakihan natin. Boom! Pahayag po ni BBM yan. Kamakailan yan. Wala pang away that time. Unity pa. We're done talking with ICC. Like what we've been saying from the beginning, we will not cooperate with them in any way, shape, or form. July po yan Ngayon, wala pang away that time. Pero nag-umpisa na. July, August, September, October, November. After 5 months, eto na boom! Ayan na. Sino tong mga 3 na to? Yung 3. Ayan. Ang laki talaga ng impluensya pala nitong 3 na to, Bienvenido! Ramon! Edsel. Sila po ang mga parang na-pressure ba ang Pangulo o dapat tingnan itong kay Bienvenido, Ramon, Edsel. Sila pong 3 kongresista na sila may kanya-kanya sila po ng mga ito'y sinusulong para papapasukin na yung ICC. Pero kung babalik po tayo, tingnan po natin yung mga political landscape po natin base sinasabi ng mga eksperto. Hindi po ako. Trabaho ko po talagang i-analisa, pagtagpi-tagpi. Kung kayo po'y nanonood po sa ngayong Lunes, may kinalaman po ito. Alam niyo pa, iba talagang pong larangan ng politika. Kinakailangan maninindigan yung iba o di naman kaya makibaka. So, makibaka o manindigan ka. Or makisama o manindigan ka. Pag may nindigan ka, syempre may yagballs ka. Pag makisama ka, yuko ka at sinasabi, lulukin mo na lang laway mo hanggat panis yan. Kasi merong mga, alam mo naman kasi, makisama ka. Kasi pag hindi, mawalan ka ng pork bar. Pork bar. Lunes na Lunes. Iba talaga nag-aagawa ng sinasabing pork. Pork. Mataas ang kolesterol niyan. Mario Joseph naman. Mga boss, kamakailan, pinag-usapan po natin dito mga bossing, Ako, magiging diretso na po ako rito. This is what we call politics in the Philippines. This is what we say because in 2024, it's going to be the year na medyo magbabakbakan na. In 2024 next year, and then 2025 election for a senator. And then sa mga mayor, congressman. Pagdating ng 2028, malayo pa. Malayo pa yan Pero pinag-uusapan na kung sinong mga standard bearer. Sino yung tatakbong pagkamangulo.
Siyempre, kinakailangan, ikamada mo na yung mga bagay na ikamada mo bago tayo dumating doon. Ito po ang observer na ho, na mga political observer ka sa labas at dito sa loob ng ating bansa, mga in the world of academia, sila po yung mga akademya, na tinitingnan po nila ang mga kaganapan sa Pilipinas, ang politika. Ang politika po kasi may kinalaman pagdating sa sinasabing pangangasiwa at pamamahala po ng ating gobyerno dito po sa ating bansa. Depende po sa hanay ng kanilang mga, kanilang po yung political affiliation po nila. Sabi po ng mga eksperto, nag-umpisa na po, natapos na yung unity. Okay? Unity. So, dati, united we stand, divided we fall. Nawala na raw po ang unity, sinasabi po ng mga political expert. Nag-umpisa na po sa Kongreso. At nag-umpisa po yan sa confidential fund ni VP Sara. Marami po nagsasabi, oy, Tulfo, pumapanig, baka hindi mo naintindihan kung ano ginagawa nitong si VP Sara. Dapat ilantad niya yung kanyang mga confidential fund. Wala naman akong sinabing dapat huwag niya ilantad eh. Sinabi ko nung last Thursday and kamakailan, yung mga confidential fund, and ganun din, yung mga sinasabi po nating extraordinary expenses, ilantad nyo sa taong bayan, kayo sa Kongreso, Senado, at kayo mga may hawak niyan, whether in-appoint kayo, hindi kayo, whether secretary kayo, kahit na si VP Sara, ilantad nyo para makita ng taong bayan. Kung yun ay sinisigaw nila, kasi baka sabihin, ako naman isa doon sa mga vloggers na, sige sa kaliwat sa kanan, nag-aaway. Ako po, sinasabi ko lang po sa inyo. So, we watch. Mangyayari po bang papapasukin natin yung ICC? Tatahimik ba rito yung iba na kumbaga parang ang sinasabi nila ay mayroon naman tayong hukuman dito? Gumagana naman yung soberenya natin. Bakit kinakailangan natin panghihimasok ng International Criminal Court? Ay sinasabi, Tulfo, makinig ka, Ben, ikaw si Bitag. Nakanabitag ka sa iyong makitid na pag-iisip. Ganon. Makitid pag-iisip ko. Kung makita ang pag-iisip ko, hindi dapat ako makakapag-analisa at makakapagbigay na ganitong klaseng pahayag sa mga kaganapan na ating sinasalin, iniinterpreta para nagkakaintindihan. Trabaho po namin sa Fourth Estate. May pananagutan po kami dahil sa mga network na kapareho po nito na ginagamit po natin, yung franchise, may accountability sa bawat isa. Hindi po tayo mga vloggers, wala po silang accountability, kundi sa sarili po nila, mga content po nila. Huwag niyo po kauhihanay doon. So, simple lang po ang aking sabihin. Gagawin ko po ang aking trabaho kasi ito po ay nasa balita ngayon. So, dahil sa balita yan, pag tinagtagpi-tagpi po, pag nagdikit-dikit mo, mapupunta tayo yan, politika. So, titingnan po natin. Marami nagsasabi, pressure point lang yan. Kumbaga, pinaghihinay-hinay yung si PRRD. Si PRRD naman, mga bossing, di ba? Pumalag dahil sinasabi, pinagtutulong-tulungan nyo ang si VP Sara, yung kanyang anak. Ay sabi niya, tatakbo akong pagka-senador o di kaya pagka-vice president. Naku, Diyos Mariosep. Kaya nangangalansingan yung mga bombolyas na nasa Kongreso. Bakit? Kaya sinasabi, gano'n ha? Sige. Papasukin na natin yung ICC para matuluyan. Sabi naman ito, sige, kulong nyo ako kung gusto nyo. Ganun na ang nangyayari. So mga bossing, let's leave it there. Bahala na po kayo mag-process sa aking mga sinasabi. Hindi po ako sa kaliwa, sa kanan. Ako po'y naninindigan sa gitna. Maging malinaw po tayo, na? Wala po akong minamanok. Nilalatag po natin pareho para kayo maging matalinong mga nagsusuri ng mga kababayan po natin. Hindi ko sinasabing, ito ho, kahit na papano na nakapag-ambag naman ako sa inyo ng pananaw base doon sa mga kaganapan, pag-aanalisa, pag-iinterpreta. Pagsasalin ko po to sa inyo para na sa ganoon kakaalaman na medyo meron tong matalinong pagsusuri po natin. Critical thinking kung tawagin. Ika nga. Ngayon mga boss, mahaba-haba po ng aking mga sinabi. Magbe-break po muna tayo. Ano na? Eto na po sa Pampanga, sa San Simon. Tama ba ang isang negosyante na tunawan ng bakal at irereklamo mo tunawan ng aluminum? Pareho kayo tunawan. Pag ganyan kayo, pareho tunawan, ano bang tinutunaw ninyo? Yung bakal, tinutunaw si aluminum. Si aluminum, sarado na. Pero si bakal, sige pa rin.
Si Bakal nagdudulot ng kalawang sa pinakamahabang mga paglabag pala itong si Bakal. Sino itong si Bakal? Hindi ko papangalanan muna. Makinig kayo, ano? Kayong tunawan ng mga bakal, napakarami yung paglabag. Itong si Aluminum, nahulog sa bitag, napasara namin. Kung napasara namin itong tunawan ng aluminum dahil paglabag, paano naman yung paglabag ng mga bakal dyan at iba pang mga nasa industriya ng tunawan na ibinigay po sa amin ng DNR at ang DNR nagsasabi, ang sinasabi naman ng nasa sa Kapitolyo, ganon? So, booking na kayo. Ano mas matibay? Bakal, aluminum. Pag sinabi kasing babakaling kita, ang ibig sabihin yan sa mga ola, gipitin mo. Gipitin mo, takutin mo. Kaya si Bakal, ginamit yung kanyang pambabakal kay aluminum. Yung Humbitag Next Generation, papasok na po yung susunod na henerasyon, si Carl Tulfo. Susunod po sa henerasyon. Ako po si Ben Tulfo, si Bitag, Tatak Bitag. Yung tatak ho ng Bitag, pagdating ho sa investigahan, kahit saan pinupuntahan po namin. Iba po ang atake po ng ginagawa po namin. Huwag po kayo malilito doon sa aming hashtag ipabitag mo. Yan po'y pambansang sumbungan, lalong-lalo doon sa mga inaabusot ni Lolo ko. Ngayon, tulad po nito, yung pong magsasaka ginagamit po yung mga politiko kurakot dito sa San Simon, suspendido. Yung mga negosyante, kanya-kanya silang gibaan, kanya-kanya silang siraan, gamitan. Kawawa ang mga magsasaka. Kaya ano pong nangyari? Ito, nilantad po namin. May kasunod to ha, pero ito pong part 2. Manoorin. Now, sinisiguro ko po na hindi po kayo binayaran ng kung sino mga Esta, si Judas o Barabas na nag-aalok po sa inyo ng pera para siraan ng isang negosyo. Meron kasi ako natanggap na impormasyon na nag-aaway itong dalawang panig. Yung inarereklamong planta at saka yung isa na parang kumukontra. Pareho naman sila mga incheck. Tingnan natin kung nanggaling sa okay na kung nanggaling sa inyo. Talagang totoo to. Pero kapag hindi nanggaling sa inyo at nanggaling sa bibig ng iba na parang ginagamit kayo, di po pwede. Ang mga magsasaka, pinapepermahan po ngayong araw, tapos kukunin, pero hindi sila pumirma. Hindi daw po sila pipirma ng mga magsasaka kasi kay Tulfo lang sila susunod. Dahil si Tulfo ipaglalaban ang karapatan nila at naniniwala sila na hindi sila papabayaan ni Tulfo at si Tulfo ang magkakaso sa One Sky. Hindi po ako pwede magkaso. Ang magkakaso Kapitolyo, ang magkakaso NIA, ang magkakaso DNR, ang magkakaso DA. Kayo ba to? Hindi. Alam mo bang... Kaya po kayo inisa-isa ko, sinisiguro ko, nakakausap po namin dito yung mga magsasaka, hindi po yung hakot. Talagang totoo, apektado. Kayo po. Person po, magsasaka po lahat. Kasi sa sitwasyon ito, baka marami magsasamantala sa inyo. Kasi ang mga planta nagpapatayan. Alam mo yung mga inchik na yan, hindi sila nagkakasundo. Bakit ka lumalabas dito na hindi ako magbabanggit ng pangalan? Pinakita ko sa iyo na parang kami nakikialam. Ang sinabi dito, binigay po to ni Cap kayo sa mga magsasaka. Pinapaperma po ngayong araw, tapos kukunin ni ganito. Purong na nila ang reklamo pero hindi daw pipermahan ng mga magsasaka kasi kay Tulfo, kay Bitag lang sila susunod dahil si Tulfo Bitag ipaglalaban ang karapatan at naniniwala sila na hindi sila papabayaan ni Tulfo Bitag at si Bitag Tulfo ang magkakaso laban dito sa kumpanya na to. May kinalaman po ba kayo rito, Kap? Wala po akong alam dyan sa text na yan. No? Ang kausap ko yung nag-complain. Sinungaling to eh.
Sino sa palagay mo nasa likod nito? Dapat alam mo. Kasi kung yan mga constituent mo, dapat nakaabot na sa iyo to. Lumalabas, hindi ito mga magsasaka. Hindi po kami nagtuturo sa magsasaka. Ang sinasabi namin, ipinaglalaban namin ang katotohanan na ang kapakanan at kalagayan ng mga magsasaka. Kaya ako nga rin po, bakit kasama ako doon sa ano? Pero Kap, nabanggit, totoo po ito na nandoon kayo. So, tatanong ko sa iyo, may karapatan bang isang kumpanya magreklamo sa kapwa niya kumpanya pagdating sa violation? Itong isa, nagtutunaw ng aluminum, itong isa nagtutunaw ng bakal. Pag nareklamo mo ang isa nagtutunaw ng aluminum, ikaw naman nagtutunaw ng bakal, ano sa palagay mong problema ron? Oh, the mere fact na they have the same business, siguro, ang tingin ko doon na dapat mag-usap muna sila. Ganun. Gaano na katagal kilala itong nasa kabila na nagreklamo laban dun sa kabila? Like that. Or 12 12 years or ago. more or less like that. So, ilang beses sila napasara kung iyo makikita mo dahil nasa poder mo sila? Sa pagkalap ko, 2 beses. Hindi ba silang dala ng unang beses? Pag nakalamang itong isa at ginamit yung media para makalamang sisirain mong isang negosyo, ginagamit nila yung sinasabing munisipyo at mga regulatory body para sa kanilang personal na interest. At sabi mo nga, trial by publicity. Ano sa tanong mo, hindi ka business competition, hindi ka jealousy. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Sana makaabot sa kanila. So ikaw gagamitin ng mensahero, makaabot sa kanila. Hindi po pwedeng tatahimik kami rito dahil nadawit yung pangalan namin. Kasi sa harapan mo, Kap, sinabi ko, sa harapan mo kung sino yung mga reklamador, hambalusin ko sa harapan. Nangangamoy parang kalawang. Makati sa lalamunan. Mabaho po, nakakasakit po ng dibdib. Pangit po talaga sa kalusugan. Hindi po nagkaroon ng sa mga tao rito na magpapatayo sila ng ganyang pabrika. Ang kapal ng yun nga, yung ulap, yung akala ko pag lang. Tapos medyo may amoy. Masakit sa ilong, masakit sa dibdib, nakakasuffocate talaga. Lahat ng pabrika nagdulot ng hindi maganda dito sa baryo. Sa isang taon, isang beses na lang umani. Yung iba, hindi na. Kung magtanim man kami, baka polluted yung basura ng pabrika, masisira din ang tanim namin. Ang inaalala ko lang, kung yung waste nila ay toxic, yung dadaanan ng tubig nila dyan, may mga palaisdahan. We will have to go head on with this particular plant with a glaring violation. Glaring. Tahasan, walang pakundangan ng paglabag. Pagsapit ng dilim, kasagsagan ang tulog ng mga residente sa San Simon, Pampanga. Tsaka sila nag-ooperate. Ang planta na to,
nag-ooperate ng illegal. Kaya target natin ngayon to, pupuntahan, bibisitahin, kukumprontahin, uupo tayo kahit may mga abogado sila, kahit sinong Talpulano, Esta, si Judas, si Barabas na upo sa atin, wala akong pake. Dahil pagpunta natin sa planta nila, binibigyan tayo ng pagkakataon, pinagkaloob natin itong karapatan nila. Nakuha na natin reklamo ng komunidad, mga magsasaka partikular. Heron, quote-unquote, assault to get there, openly confront them as investigative journalists. Walang naglalabas nito sa media. Bakit kaya? Bakit nasa sa atin, sa balikat natin, ang sumbong ng mga magsasaka at saka yung mga sa komunidad? Di tayo nagtatrabaho mag-isa, grupo, may research team, and then the main team to go on the field. Production team, post-production. Pagdating daw dun sa mga drainage nila, naapektuhan daw yung irrigation ng mga crops. Tapos pagdating naman dun sa waste disposal, yung problema daw nila is yung usok. Kasi nakaka-apekto daw dun sa mga crops. Yung iba nagmumukhang sunog, yung iba is hindi na nabibenta. Tapos pagdating naman sa tubig, hindi sila sigurado kung maayos ba yung kalidad na lumalabas sa tubig dun sa planta. Kasi baka yun din yung dahilan kung bakit na-apektuhan yung iba. So in other words, hahanapin natin kung saan disposal galing sa planta, kung saan nilalabas, kasi kung nire-recycle ba nila for, making sure na wala silang tinatapon. Dumalabas dun sa planta, papunta sa tubigan, papunta roon sa mga stagnant water, hahalo doon sa sinasabing drainage o sa tubig, sa lupa. Ano pa ang concern ng farmers based on your investigation? What else? According to them, sinakop daw ng OneSky, so yung canal ng irrigation, ginawang parking area. So yun yung concern nila na baka irrigation na infrastruktura nilagay ng under Department of Agriculture pero sa National Irrigation Administration, tinustusan ng gobyerno yan. Pero kung sinira mo, giniba mo, dinisable mo, ginawang parking, nakakamahala yan. Kawawa magsasaka. Tama? Hindi nila alam na may itatayong ganyang instruktura sa bukid. So walang nangyaring public consultation. Nagulat na lang sila, sir, na nagko-construct na, sir, yung OneSky sa area. Then apart from that, sir, yung MAU, yung Municipal Agricultural Office, dineclare raw na non-irrigated and non-productive na yung lupain ng OneSky. Kaya nabili, na-reclassify into industrial use. Dahil sa Municipal Agricultural Officer, na dapat tumingin sa karapatan ng mga magsasaka. Kaya nga siya opisyal eh. Saan na siya napupunta? Parang pinabayaan ng mga magsasaka. Nagdeklara siya na non-productive na. Teka muna, pinabla mo rito mga magsasaka para pilitin na mga magsasaka ibenta ka ng mga lupain. Kung ang mga magsasaka, takot. Protektahan kayo magsasaka. Naka-receive tayo ng tawag sa isang peer group. Meron siyang tinatanong kung meron daw ba tayong tinatrabahong OneSky Aluminum. So, nakaabot na sa kanila, tatrabaho tayo. And then, she was asking na kung ano ba yung naging problema kasi willing naman daw ang OneSky na itama yung kanilang pagkakamali. But, itama ang kanilang pagkakamali. So, in other words, kung hindi pa tayo pumasok, hindi malalaman ng pagkakamali, yun nagiging lihim. Hindi ko palalagpasin to. Sir, we've explained naman dun sa PR person na ganito ang mga violation niyan. Kasi parang ang gusto nilang palabasin, baka pwedeng makiusap na huwag na lang ipalabas. Gusto nila story sequestration. Isa-sequester yung story. Meron daw kasing lumalapit sa kanila na nanghihingi daw ng 15 million para sa bitan. Is that a question na kumbaga parang question na probing question kung tayo involved? Kalkalin nyo ang Securities and Exchange Commission sa Securities and Exchange Commission kung anong sistema nitong kumpanya natin with a capitalization of 10 million pesos and you set up a plant that's costing about hundreds of millions and then buying the land, this plant should be stopped. Ang permit lang nila, warehousing, that's okay. Ang warehouse kasi mag-store ka lang, so wala kang panganib. Pero pag ikay nag-process na, nagplanta na, heavy industrial, medyo, teka muna, yun ang hahanapin natin. Pag sinabing, hindi pa kami kukumply namin, kung hindi pa pala nagreklamo ang tao, tuloy-tuloy kayo. So kung hindi pa kayo nahuli, tsaka nyo aayusin. Kaya nyo aayusin dahil
hulog sa bitag ang ginawa ninyo. Oh, let's go! We will look up to it, Sir Ben. And hindi naman kami magpapabaya sa aming mga responsibility. And we see to it na kung ano yung ibibigay nyo sa aming information at yung mga reklamo, we will act onto it. We wish to apologize sa mga taong... Sa mga magsasaka. Sa magsasaka lalo. It's a time na we make a public apology sa mga tinamaan namin, sa mga kapitbahay namin. We will like to apologize. At hindi ho titigil yung kumpanya na gano'n na lang. We will make sure that this company and this plant will be a model plant kasi first of its kind po kami sa Pilipinas. Yan bang sinasabi mo, hindi palabra lang? Kasi hindi ka naman member ng board eh. Yes, sir. Whatever that you say is not really official. Hinayaan ka lang magsalita sa amin. Naawa ako sa iyo sa mga sinasabi mo. Matapos may lantad ng bitag ang paglabag ng One Sky Aluminum sa kanilang operasyon, agad nag-issue ng cease and desist order ang DENR-EMB sa kanilang smelting operation o pagtutunaw ng aluminum. Mahigit 2 buwan nang sarado ang One Sky Aluminum habang isinasayos nila ang kanilang Environmental Compliance Certificate or ECC at iba pang mga requirements bilang isang industrial aluminum plant. Patuloy ang pagmamatsyag ng bitag sa mga ipinangako ng One Sky Aluminum sa pagsasaayos ng kanilang problema. Nauna na rito ang paghingi ng paumanhin ng One Sky Aluminum sa harap ng kamera ng bitag. Humingi po ako ng kapatawaran, unang-una po sa mga tauhan namin na kailangan umuwi at nawalan ng trabaho. Humingi ho kami paumanhin sa inyo. Nagkulang po ang kumpanya sa mga requirements kaya napilitan ho tayong huminto. Humingi rin ho ako ng apologies sa mga kapitbahay, sa komunidad po natin na sila po yung nakapansin at nakakita at nakaranas ng mga usok o anumang violation na kakulangan namin. So humingi ako ng kapatawaran. Mahal na Vice Governor, si Nanay Pineda, sa Kapitolyo po na naging kontrobersya ang Pampanga dahil sa amin. Pinapangako po namin sa susunod pong masasabit ang pangalan na One Sky, ito po hindi na po sa kontrobersya, kundi sa kagandahan na po ng ating kumpanya. Humingi rin sila ng paumanhin sa mga residente at mga magsasaka na naapektuhan sa nasabing barangay. Nakita po ng aming kumpanya ang mga pangangailangan ng mga magsasaka, lalong-lalo na po sa mga kailangan nila na makapagtanim at makapag-produce ng kanilang hanap buhay. So kami po nagre-reach out po, lalong-lalo na sa MAU, sa Municipal Agricultural Office. We are giving them fertilizer, nagbibigay po kami. Kung hindi man lang ito kaya namin ibigay, makukuha nila sa mababang presyo. Patuloy ang pagsasaayos ng One Sky Aluminum sa mga nasirang daanan at drainage. Tsaka po yung mga irrigation canal na sinasabing nabarahan, kami po mismo ang nag-fix nito, inayos po namin para hindi na ho babara. So ito po yung munting tulong, alam namin na kulang pero asahan nyo po sa mga darating pang panahon, lalapit po kami sa kanila para makatulong. Eksklusibong ipinakita ng One Sky sa bitag ang air pollution control device na kinakailangan pumasa sa pagsusuri at pamantay ng DENR-EMB. So far, Sir Ben, sa aming facility, nai-install na po namin yung pollution control device na napaka-importante sa aming production kasi doon po lumalabas yung usok na nirereklamo dati. So we're happy to advise na talagang naikabit namin ang bago tsaka moderno. Subalit, habang nagmamatsyag ang bitag sa mga kaganapan, may nakaabot na impormasyon sa bitag mula umano sa mga magsasaka sa Barangay San Isidro. Ito ang dahilan kung bakit lumapag muli ang bitag para kumpirmahin kung kanino nanggaling ang kasinungalingan at panlilinlang na impormasyon sa mga magsasaka. May hinala ang bitag na ang kumakalat na impormasyon ay mula sa kapitbahay ng One Sky Aluminum na isa ring planta na tunawan ng bakal.
Base sa opisyal na listahan ng DNR EMB Region 3 na ipinadala sa bitag, lumalabas na hindi lang palang One Sky Aluminum Smelting Plant ang may ginawang paglabag nito lamang taong kasalukuyan. Bagkus, lahat ng mga plantang tunawan ng bakal o steel smelting plant may kani-kanilang listahan ng mga paglabag. Narito ang detalye ng listahan ng mga lumabag na planta ng tunawan ng bakal sa San Simon, Pampanga. Pagmasdan na maigi ang listahan kung sino ang may mahabang paglabag. Yung mismong nagrereklamong tunawan ng bakal laban sa One Sky Aluminum ang siyang may mahabang listahang paglabag mula September 2014, July 2016, December 2018, February 2023 hanggang nitong July taong kasalukuyan. Abangan! Ito ang sinasabi namin, traiduran, siraan, gibaan, gamitan sa San Simon. Sa panig po ng mga negosyante riyan, sa industriya ng pagtutunaw ng bakal at mga aluminum, pero mas marami pong mga bakal, tunawan ng bakal, yun po nagdudulot ng kalawang. Itong aluminum naman, mga bagay na kapapasok lang. Pero yung mga impormasyong binigay po sa amin ng DNR, hindi po pwede kaming, ang DNR mismo ang nagbigay. Kaya sinilip po namin, sino bang mas maraming paglabag? Sino bang napapahirapan dito, mga magsasaka? Kaya next time, pag lumapit po ang sino man, kami po marunong mag-imbestiga, kakalkali namin sa ilalim. Kaya kayo mga Chino dyan, na mga nagbabangayan, makinig kayo. Sa halip na pag-uuntog-untugin namin yung mga ulo ninyo, mag-lips to lips na kayo. Magyakapang kayo, mag-lips to lips kayo. Bakit? Dapat kayo magmahalan, kapareho naman kayo mga singkit eh. Iisa lang naman ang layunin ninyo, makapagnegosyo dyan sa sinasabing agricultural land na yan. Lahat kayo lumabag eh. Pero pinakamaraming ng paglabag yung tunawan ng bakal eh. Bakit? Iniloloko ninyo magsasaka, kayo pa munang pasimuno, kayong tunawan ng bakal eh. Sa panahon pa ni Kopong-Kopong, nagkatahong ng inyong mga bintiryan. Naglabasa ng mga buhok sa mga bombolyas ninyo. Pagkatapos, etong isa, kapapasok pa lang, dapat kayo may responsibilidad sa komunidad. Tingnan nyo ang kalagayan at kapakanan ng mga residente na kung saan nandyan mga planta ninyo. Tingnan nyo maigi na maliit kapiranggot lang naman ang kinikita ng munisipyo. Tapos kinukurakot pa ng lokal na pamahalaan. Kaya kawawa yung mga magsasaka. Anong naaambag nyo sa komunidad? Sige nga. Kung kayo yumayaman, pagkatapos ito mga magsasaka, mga hampas lupa, dahil naghahampas ng lupa, ano pang hahampasin tubig na nga eh, lubog na. Mariosep kayo. O ngayon, nakikita nyo kung paano traiduran pa more, siraan pa more, gibaan pa more. Malalaman namin ang mga kulay ninyo at mga baho ninyo, mga anghit ninyong mga potok sa buho kayo eh. Gagalit ako? Hindi. Nagpapaliwanag lang. Magkakape muna tayo. Ang Bitag Live in the Morning, by the way, natatandaan nyo ba dito ho sa Imos, Cavite? Yung pong mga pulis na nanloob, natatandaan nyo to? Itong video na to, papalabas namin. Yung mga pulis na nanloob, yan po, yung mga parang nakikita nyo, naka-short pants, may dalang baril, hindi nila alam, may CCTV. Kasama isang babaeng pulis, pinagtatadyakan yung sinasabing pintuan ng propesora. Ay kasi sinasabi na pinaghinalaan may droga. Wala naman po sila nakita. Bagkus, ang ginawa, kinuha lang yung mga gamit para mga kawatan. Ayan po. Yan po, may isang babae naka-pink po. Ngayon, anong nangyari din? Dalawang doon. Yung iba nagtatago na hinahanting po namin. Makinig kayo ha, kayo mga pulis na kayo. Wala kaming pakialam kung sino. Wala na kayong pulis kayo. Ito pong mga 7 pulis na to, kasama itong 2 pulis sa 7. Yan, nakita po ng mga picture yan. Naglabas na po ng warrant of arrest. Sabi sa itong Imos Regional Trial Court, Branch 121, Presiding Judge Giovanni Elnar. Inaresto po sina Senior Master Sergeant. Ayan. Yan, nakikita nyo. At saka si Daisy Alvarez. Tago pa mga mukha nito.
suspendido. Yan, tinanggal na po yan sa kasong robbery. Ano pong ibig sabihin nito, mga boss? Ay, nako. Sample pa po yan. Dito po namin pinaputok sa bitag to. Well, inaresto na hinaresto po sila sa bisa ng warrant of arrest. Senior Sergeant Daisy Diones at Corporal Gerald Candang sa kasong robbery. Pinaghahanap pa mga dismissed sa serbisyo. Sila Jesus Alday. Sigurado, tago pa more, Julius Barbon. Ipapalabas kayo, Emil Buna. Buni ata ito Liud Amado, Antonio Remel Zareyas, Rene Mendoza. Lahat kayo, sige na, okay na, paalisin mo na mga pangit na mga mukha na yan. Lahat kayo ngayon, inyong singit nagpapawis. Yung mga bombolyos ninyo nagkakalansingan ngayon. I love this job. Mga kawatan kayo, gagalit nga sa inyo si NCRPO, Chief, si General Nartates, at sinibak po sila mismo na Chief PNP. Ito pong programa na to, pro-law enforcer po kami. Naniniwala po kami sa mga sinasabing kagandahan, kabutihan ng mga mababait at matitinong mga pulis. Marami po dyan. Kung titingnan po natin ang lalabasan ng mga 10, 3, ikumpara mo sa mga Mariosep, 200,000, wala pa pong 1% yan eh. Kaya lang kuminsan sa 1% o 2% ng mga pulis, 3%, hindi mo pwedeng dabahiran po yung mga pulis na mga matitino. Ay, hindi po ako papayag dyan dahil naniniwala po sa kabutihan yung magagaling na mga pulis natin. Kung wala na po tayong mga pulis, sino pa po? Ayaw naman po natin mangyari na parang mababawasan ang pag-i-enroll ng mga iba sa pulis dahil nababawasan, nadudungisan sa kagaguhan ng ilan. Sinasalba ko po at naniniwala po ako doon sa mga mababait, mabubuting mga pulis natin sa Philippine National Police. Marami po dyan. Tahimik lang nagtatrabaho sa kanilang sweldong katamtaman. Yung iba hindi makontentong kurakot at gagawa ng katarantaduhan talaga. At pag nahuli mo, para silang maipot sa kanilang mga butas-butas, lalo mapapanghing karsunsilyo, nagtatago ngayon. Ito po ako si Bitag, pag nagsalita, alam preno. Di ko po kayo sasantuhin. Dahil si Bitag hindi nagsisiga-siga. Kaya po namin tumapat. Alam po namin ginagawa namin. Hindi po kami yung pareho sa iba na parang nagbabalanse. Kung kinakailangan babalansein, pero kung kinakailangan ilantad, hambalusin, hinahambalos po namin. Hindi naman po ako kastigador. Hindi po ako nagkakastigo, nilalantad lang po namin. Tandaan, anumang klaseng pang-aabuso, panloloko sa kapwa, kahit na kayong mga law enforcers, militar, opisyal, gobyerno man, kasasahanay ng gobyerno, hinalal o di naman kaya in-appoint, di po kayo sasantuhin ng programang ito. Dahil ang Bitag, kontra po sa pang-aabuso at panloloko, panlalabis, pagpapabaya, ay yung sinasabi sa mga tungkulin, lalo-lalo na kapag kayo'y sinisweldohan ng gobyerno po natin. Kami po ay magpapasalamat po ngayong Lunes sa inyong pagtutok. Mamayang gabi po, makikita niyo yung full episode. With that, maraming salamat. Adios.